Tulad na lamang ng Metro Ace, Walmart at RT Mart, kasabay nito ay ang pag-alis din ng mga bigating kumpanya ng mga electronics gaya ng Apple at Samsung na umalis na din sa China. Kaya naman nahihirapan din ang ibang mga tindahan na mag-restock ng kanilang mga paninda at mas pinipili na lamang na magsipagsara. Kaya lang mga utol, over the years, napakarami mga kumpanya particular yung mga manufacturing companies na nag-ooperate sa China ang nagsisialis na ron. Okay? So napakaraming mga factors kung bakit sila umalis. Isa na doon yung napipintong gera, pagbagsak ng ekonomiya. So siguro hindi natin kasi alam pero sa aking nakikita dahil na rin sa baka yung gobyerno nila, syempre sobrang bukod sa korupsyon, yung masyadong focus sa pagpapalakas ng kanilang sandatahang lakas, unti-unti napapabayaan ang kanilang ekonomiya o kanilang mga mamamayan. Yung care, yung para sa mga mamamayan ng China. Okay, at sa mga hindi nakakaalam, ang China, kung hindi ako nagkakamali, ang pinaka-populated country in the world. Kung hindi, alin man dyan sa dalawa, India, China lang. Pero isa yan, kung hindi man sila ang pinakamaraming population sa buong mundo, pumapangalawa sila. Okay, tuloy na muna natin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto mga utol, totoo nga ba itong kumakalat na rumor tungkol sa nangyayari sa China? Eto na mga utol, totoo nga ba ito tungkol sa kumakalat na rumor na nangyayari sa China na di umano ay nagkakaubusan na ng mga pagkain? Yan ang ating aalamin mga utol mula kay Kasaysayang Pinoy. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Nagkakaubusan na rin ng pagkain sa China. Mga gutom na tao, sinalakay mga supermarket at palengke. Game na. Mamaya titingnan rin natin yung isang report tungkol dito. Ilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ganito ang sinapit ng isang supermarket sa China matapos kumalat ang balitang ang supermarket na ito ay magsasara na. Maraming mga tao na may mga prepaid card mula sa supermarket ang nagmadaling puntahan ng tindahan dahil sa pangambang hindi na nila mapakikinabangan ang kanilang mga prepaid cards. Inubos nila at halos sinimot ang bawat stante ng tindahan. 看看啊，咱这是啥素质哈？看见没有？一个店摆着都不像样的了，看见没有？ May mga customers pa na makikitang sa mismong loob na din ng supermarket kumain ng mga palindang kanilang kinuha. Tsaka na lamang din nila iniwan sa loob ang kanilang mga basura. Ang naturang supermarket ay napilitang i-extend ang kanilang operasyon hanggang madaling araw upang linisin ang kalat na ginawa ng mga tao sa loob ng kanilang tindahan. Grabe, no? Talaga masasabi mo, grabe, no? Parang dinaanan ng bagyo Agad namang inimbestigahan ng lokal na otoridad ang nasabing balita at napag-alaman na hindi pala totoo na magsasara ang supermarket na ito. Kasalukuyan pa ding inaalam ng pamunuan nito kung magkano ang naging pinsala ng kanilang supermarket. Inaasahan naman na magbubukas muli ang tindahan matapos silang makapag-restock ng kanilang mga paninda. Grabe, no? Ubos Pero alam nyo ba kung ang supermarket na ito ay napabalitang magsasara na sinugod ng mga tao hindi naman pala talaga magsasara? Marami naman pala talagang mga higanteng supermarket sa China ang isa-isang nagsasara sa kasalukuyan. Another major supermarket in Guangzhou, Guangdong province is facing closure. What does this mean for China's economy? Currently, I'm inside a department store supermarket on Zhongshan Avenue in the Tianhe district of Guangzhou. It's clear from what I'm seeing that this supermarket is relying on various promotions to stay afloat. They're offering Bakit ang dami na magsasara, no, mga utol, no? Teka lang, bago tayo magpatuloy dito, gusto ko lang ipakita sa inyo itong isang report tungkol dito. Ayan, mga utol. Mula to kay yung China Insider with David Xiang, looting grocery store in
China. Ayan, ipapakita niya. Kasi ito yung isa rin to sa yung naglabas doon sa mga kwento tungkol kay Alice Guo. Ito si David Siang, mga utol. Ayan na. People just went inside the store and started looting it. This is what happened. 看看啊，看看啊，咱这人这是啥素质哈？看见没有？一个店摆着都不像样的了，看见没有？看看这都是咱这人的素质，咱这人的素质大大的好，好了着。 Ayan mismo yung nangyari, mga utol sa loob ng grocery, no? Talagang inubos yung laman no? O mabalik na tayo dito ay Kasaysayang Pinoy. Pinakita ko lang sa inyo na may same report no, na naglalabas ng mga kwento o nangyayari doon sa China. Okay, particular doon sa isang supermarket. Tuloy na muna natin. Offering deals like spend 200 yuan, get 100 yuan off, and spend 100, get 50 off, effectively halving prices. Such promotions are rare for the supermarket, which has been in business for decades, even longer than my own age. This place has witnessed my own growth. However, its contract is about to expire, and without the financial means to renew it, the supermarket will have to shut down. Grabe, no? So, ano nangyayari? At may food shortage na sila? At take note mga utol, ang China, yung ilang o karamihan sa mga major provinces ng China ay umaasa lamang sa imports. Okay mga utol? So, yun, kahit search nyo sa Google. Lately, numerous large supermarkets in China are shutting down. Sa mga nakalipas na taon, maraming mga kilalang supermarket sa China ang isa-isang nagsasara, tulad na lamang ng Metro Ace, Walmart at RT Mart. Kasabay nito ay ang pag-alis din ng mga bigating kumpanya ng mga electronics gaya ng Apple at Samsung na umalis na din sa China. Kaya naman nahihirapan din ang ibang mga tindahan na mag-restock ng kanilang mga paninda at mas pinipili na lamang na magsipagsara. Kaya lang mga utol, over the years, napakarami mga kumpanya particular yung mga manufacturing companies na nag-ooperate sa China ang nagsisialis na ron. Okay? So napakaraming mga factors kung bakit sila umaalis. Isa na doon yung napipintong gera, pagbagsak ng ekonomiya. So siguro hindi natin kasi alam pero sa aking nakikita dahil na rin sa baka yung gobyerno nila, syempre sobrang bukod sa korupsyon, yung masyadong focus sa pagpapalakas ng kanilang sandatahang lakas, unti-unti napapabayaan ang kanilang ekonomiya o kanilang mga mamamayan. Yung care, yung para sa mga mamamayan ng China. Okay, at sa mga hindi nakakaalam, ang China, kung hindi ako nagkakamali, ang pinaka-populated country in the world, kung hindi alin man dyan sa dalawa, India, China lang. Pero isa yan, kung hindi man sila ang pinakamaraming population sa buong mundo, pumapangalawa sila. Okay, tuloy na muna natin. Ayon sa mga lubas na ulat, nasa 15 Walmart na ang nagsara sa iba't ibang panig ng China. Ito ay dahil sa paso na ang kanilang kontrata sa bansa. Nasa 14 naman na RT supermarket ang nagsara na din sa China. Ito ay dahil naman sa magastos na pagpapatakbo ng supermarket sa panahon ngayon. Kadalasan sa mga supermarket na nagsasara ay yung mga hindi nila kayang i-renew ang kanilang mga permit dahil na din sa mababang performance ng mga ito. Hindi na lamang sa ngayon ng mga lokal na supermarket sa China ang nagsisipagsara dahil maging ang kanilang mga foreign capital supermarket ay nagsisipagsara na din. Gaya na lamang ng isang membership store na ito na bigla na lamang nagsara nang hindi nagbigay ng abiso sa mga members nito. Hindi din alam ng mga miyembro kung magbubukas pang muli ang naturang supermarket. Hindi na din nila ma-refund ng maayos ang ibinayad nila sa kanilang mga membership cards. Ang pinakapangunahing dahilan kaya nagsara ang membership store na ito ay dahil na din umano sa hindi magandang lagay ng ekonomiya ng China. Marami mga utol unti-unti nakikita na natin, pero hindi natin pwedeng sabing karma kasi kawawa naman yung mga Chinese people na wala namang kinalaman o wala namang atraso sa atin sa Pilipinas. Yung gobyerno nila. Okay? So mabalik na tayo kay David Siang. Paki-comment na lang muna. Pakitingnan natin rin kasi isang topic naman to. So these customers came in, we wouldn't even call them customers, like they're essentially robbers. They came in and they just looted the entire place. And anything in the United States. And basically they try to portray that the entire United States is a lawless place where they allow $0 shopping. Essentially the idea here. And basically, right? Just
whenever there's a riot, like the BLM riot, the Antifa riot, or when it comes to, just rioting in the United States, there's always like people looting stores, right? Obviously, that's a terrible thing. But what the state media calls is $0 shopping and flash robbery in the United States. And basically, they try to portray that the entire United States is a lawless place where they allow $0 shopping. Essentially, the idea here is they're looting the place, right? And then they're posting it on social media. Essentially, they're doing is going into the store, whether that's an Apple store or whatever hardware store. They go in and they loot the place. Obviously, terrible, right? Happens a lot in the state of California, in large cities. But then you basically have the same thing happen in China. Now, this is in the province of Henan, which is notoriously known for, I guess you would call their lack of ethical behaviors, lack of moral behaviors. On videos about China, I've essentially gained a whole new understanding, or you could say a full spectrum of different perspectives, which is really helpful when you're thinking about which outlet is reporting what and how they're reporting it, compare and contrast that to Chinese state media. It's really allowed me to counter the disinformation coming out from the Chinese government. So go to... Kina-counter niya ha, yung mga disinformation na nilalabas ng mga China state-owned media. Okay para malinaw tayo mga utol. Yun yung gusto ipakita sa inyo. Ground.news.com/David Zhang. Or scan my QR code to subscribe today. If you sign up through my link, example here, you have 41% coming from the independent news monitoring organizations. Yet, credibility and headlines of the reported sources. And the ratings are backed up by 3 independent news monitoring organizations. Yet, in this case, Chinese state media have also been rated as well. So let's take a look at this article, for example. China's own anti-doping agency is probing into the US as a way to get back at them for accusing their swimmers of testing positive for these banned substances, as we've covered. Now, Ground News found nearly 50 sources reporting on this, with coverage coming across the political spectrum. For example, here you have 41% coming from the left, 8% coming from the right. So let's take a look at this article from South China Morning Post. And they're, of course, based in Hong Kong. I often cite them in terms of reporting the actual story. I can see here on why they're accusing the US of an international sports scandal. I can either click and read more on why they're accusing the US of an international sports scandal, or I can keep scrolling to read on other news outlets and how they're framing this particular story. Okay. Kaya ko lamang pinakita sa inyo yan, dahil gusto ko ipakita sa inyo na etong David Zhang, parang ini-expose niya yung mga ginagawa ng China. Okay? So, yun po yung talagang mga content niya. Okay, mga utol? So, anong masasabi nyo sa ating content ngayon? Paki-comment na lang. Maraming salamat kay Saysayang Pinoy. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.